Hello po, kamusta po? Kamusta po kayo mga kababayan? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Si Kamanong po, dito po sa Tambayan Makabayan. Tayo po'y magkomentuhan, samahan niyo po inyong lingkod. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin, ito pong pinag-uusapan na po ito sa social media. At hindi naman po ito ibinabalita sa malalaking mainstream media. At ito pong pahayag ni Miss Cathy Binag na ayon po sa kanya na ang Iglesia daw po ni Cristo ay iba-blacklist ang mga opisyales o sinasabing mga congressman di umano at mga senador na boboto po sa impeachment ng Vice President. Mga kababayan, ito po yung kanyang nakalap na balita. Pero bago po natin napakinggan si Miss Cathy Binag, ay ibalik tanaw po muna natin yung panawagan po na Iglesia ni Cristo last year tungkol po sa korupsyon na hanggang ngayon po ay hindi tinutugunan ng gobyerno. Ito po mga kababayan, umpisahan na po natin pakinggan muli ang tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo. Payagan po ninyo na iparinig ko sa inyo ang pahayag ng Iglesia ni Cristo. Mula nang magsagawa ng Rally for Transparency, Accountability, Justice and Peace ang Iglesia ni Cristo noong November 16 to 17, 2025, patuloy kaming naghihintay kung paano tutugunan ng gobyerno ang malawak na katiwalian na naganap sa ating bansa. Mahigit 3 buwan na ang lumipas, subalit wala pa ring natatanaw ang mga mamamayan na kalutasan sa napakalaking pangungulimbat sa kaban ng bayan. At sa halip na ang mga salarin ang hanapin at usigin, ay ang mga nagbibigay ng impormasyon at tumitestigo laban sa kanila ang kinakasuhan at ginigipit. Kung kaya't hanggang ngayon, ay hindi pa natutunton ang sinasabing mahigit na 1 trilyong piso na inilaan sa mga flood control projects at iba pang pagawaing. Payagan po ninyo na iparinig ko sa inyo ang pahayag ng Iglesia ni Cristo. Yan po ang pahayag ng Iglesia ni Cristo, mga kababayan, at ilang buwan na po ang lumipas. Hanggang ngayon po ay wala po tayong nakikita na tugon na malawakang aksyon para tugisin ang mga magnanakaw sa flood control. Hindi po ba? Ito naman po ang pahayag ni Miss Cathy Binag, mga kababayan. Pakinggan po natin siya at panoorin. If you have a problem with flies in your house, Kung sino man ang bobotong yes for impeachment ay magiging blacklisted na sa INC. This time, sa inyo dyan, sa House of Representatives at saka sa Senate, tingnan nyo na lang. Kasi ang balita ko, kahit sa pang-apat na salin lahi ninyo, yung apo ng apo nyo, yung anak ninyo, ay hindi na susuportahan o hindi man lang makakatungtong na sa kanilang lugar. Dahil sila ay nakikiusap pero ayaw niyong pakinggan dahil nakita nila na ang prioridad ninyo ay mamulitika kesa ang iprioridad ninyo ay ang para sa bayan. Kung sino man ang bobotong yes for impeachment. Yan po mga kababayan, ang sinasabi po ni Miss Cathy Binag sa kanya pong pahayag na itong information na ito kahit naman po mismo ang tagapangasiwa o sinasabing ang Iglesia ni Cristo doon po sa kanilang unang statement noong November na talagang hinahanap po nila ang tugon doon po sa malawakang korupsyon na ginawa po ng gobyerno ng binagawang Pilipinas na mahigit 3 taon. Lalong-lalo po yung flood control scandal, napakaraming ghost project. At siyempre po lumabas pa ang isang damukal na mali-malitang issue. At yung sinasabi nga po na Iglesia ni Cristo, kung sino pa yung lumalabas na makapagtuturo at magiging testigo sa maanumalyang korupsyon, ay siya pang ginigipit ng gobyerno. Kaya po may katotohanan po malaki po ang chance na may katotohanan po sinasabi ni Miss Cathy Binag
Dahil hanggang ngayon ay wala pong nakikita ang Iglesia ni Cristo na tugon para po marisolba at mapanagot ang mga magnanakaw sa kabam ng bayan, sa pera ng taong bayan. Hindi po ba? Ang nakikita po natin ay nagsasabwatan po sila na parang mga sindikato di umano. Hindi po ba? Ayaw nilang maglaglagan. Ganyan po nangyayari. At nakikita po natin, imbis po natutukan ang malawak ang korupsyon na ginagawa po ng gobyerno, ay mas tinututukan po nila na pabagsakin ang mga Duterte. At doon po nila dinadala ang issue ng korupsyon. Dinadivert po nila ang issue ng korupsyon. Hindi po ba? Puro Duterte at talagang ginagamitan po nila ng pera ng taong bayan di umano para po sa kanilang demolition job at puro black propaganda. Lahat po ay gamit na nila. Kaya dito po sa sinasabi ni Miss Cathy Binag na ikba-blacklisted po sila, dapat lang. Dapat po talaga silang i-blacklist. Ito pong mga tao na ito. Ibig po ba? Dapat na talaga ito hindi na makakuha ng boto. Hindi lang po sa Iglesia ni Cristo. Hindi lang po sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Dapat ito po ay hindi na tangkilikin at hindi na po bigyan ng boto ang mga hayop na yan. Di umano. Kaya lang po mga kababayan, sa panahon po ngayon ng binago ang Pilipinas, matatapang na po ang mga politiko ngayon. Real talk. Matatapang na po sila. Wala na po silang pakialam ang mga politiko. Lalong-lalo po yung tinatawag na mga buhaya at mga maleta gangs. Di umano. Wala na po silang pakialam sa boto ng taong bayan. Bakit ko po nasabi? Meron po kasi nangyayari at nakita po natin. Meron. Talo, nanalo. Talo, hindi binoto ng taong bayan, pero nakapwesto. Nakaupo. Hindi po ba? Kaya nga po matatapang na po ngayon ang mga walangya at mga nagpakademonyong politiko. Wala na po silang pakialam sa taong bayan kahit sila hindi makakuha ng malaking boto sa atin. Bakit po? Kasi sa panahon ngayon, Comelec na po yata ang nagdidesisyon. Hindi kaya? Comelec na po ang kalaban ng taong bayan ngayon. Yung boto natin, mukhang Comelec na po ang nasusunod kung sino po ang itatalaga nila at paglilingkurin nila sa mga Pilipino. Hindi kaya? Kasi yung mga hindi natin binoto, katulad po sa Maynila, meron pong isang pastor doon na siya raw po ay sugo ng Diyos. Hindi na po binoto. Talo! Pero siya po ang nanunungkulan ngayon doon sa isang distrito sa Maynila. Talo! Hindi po ba? Kaya nga po makakapal na po pagmumukha nila eh. Kaya po ang nakikita po natin diyan. Kaya nga po nila binabaliwala ng mga reliyon ngayon eh. Katulad po ng Iglesia ni Cristo, 2 beses na po sila nagrally. Pero minsan po, hindi sila pinakinggan. Hindi na po sila pinakikinggan ng gobyerno ngayon. Dahil nga po, meron na po silang solusyon. Meron na po silang solusyon sa boto na po pwede nilang gawin. Kahit po takutin sila ng taong bayan na hindi sila iboboto, kahit po ng sinasabing Iglesia ni Cristo na hindi sila iboboto, kampante pa rin po sila, di umano. Basta nahandyan ang Comelec, di umano. Hindi po ba? Ganyan po katitigas ang mga pagmumukha niyan. Kasi nasaksihan po natin eh. Yung mga binoboto natin, iba lumalabas. At napakarami pong hindi binilang pa yata ng mga boto natin. At karamihan pa ng boto natin napunta sa kanila, di umano. Kaya nga po malalakas ang loob. Malalakas ang loob magnakaw. Dahil nga sinisiguro nila pagdating ng halalan, mananalo pa rin sila. Dahil nahandyan ang Comelec. Hindi kaya? Kaya malungkot din pong balita yan. Kahit po sabihin natin na iba-blacklist na po sila, blacklisted na po sila sa Iglesia ni Cristo, hindi na sila makakuha ng boto. Kahit po kalahi-lahian nila, kahit kaapu-apuhan nila, ay hindi natatangkilikin ng Iglesia ni Cristo,
ay baliwala po yan sa mga magnanakaw na mga politiko. Habang merong COMELEC na nagpapagamit sa mga buhay at magnanakaw na politiko, hindi sila mawawala sa kapangyarihan. Di umano. Hindi po ba? Pero tayo mga kababayan nakikiisa. Dahil kahit po ano gawin, kahit po gumamit sila na ma-hocus-pocus at nahandyan ng COMELEC di umano, ay wag na wag pa rin po natin silang tangkilikin. Dahil ang napaka-importante sa lahat, kailangan po mabago ang Pangulo. Kasi po, kahit po sa panahon ni dating Pangulong Duterte, hindi po siya tinangkilik ng mga magnanakaw na politiko. Pero nanalo siya dahil sa atin. Kahit po siya'y dinaya, ayon po yan mismo sa mga marurunong dyan sa COMELEC. Nadaya pa raw siya, di umano. Pero sa dami ng bumoto, sa dating Pangulo, hindi na nila kayang dayain. At nabago niya po ang sistema ng politika sa ating bansa. Napaka-importante po kasi ang Pangulo. Ang Pangulo po kasi ang makapagpapabago sa sistema, lalong-lalo sa naghaharing oligarkiya sa ating bansa. Hindi po ba? Kaya po napaka-importante na ipanalo po natin si Inday Sara o ang mga Duterte. Napaka-importante po yan. At thank you po sa iyo, Miss Cathy Binag. At syempre po, nagpapasalamat po tayo sa Iglesia ni Cristo dahil po sila po'y naninindigan para sa tama. At sa susunod, at sana naman ay huwag silang politikahin. Huwag naman po sanang politikahin katulad po na nangyari kay Kibuloy ang Iglesia ni Cristo. Dahil po si Kibuloy ay napolitika at ngayon po ay ipinakulong nila. Hindi naman siguro mangyayari sa Iglesia ni Cristo yan, na pati po ang puno ng Iglesia ni Cristo ipakulong din nila. Dahil po ito'y sumasalungat sa gusto nila at nagsasabi ng katotohanan. Hindi po ba? Huwag naman pong mangyari yan sa Iglesia ni Cristo. Maraming salamat po sa Iglesia ni Cristo at si Miss Cathy Binag. Mabuhay po kayo at ingat at maingatan po sana kayo sa kapahamakan. At maraming salamat din po sa mga gusto po natin tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at patuloy po nagsusubscribe sa inyong lingkod. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. At thank you rin po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Tatay Nick ng Toronto, Canada. Mila Yi kay Annie Jo. Jim Ari sa United Arab Emirates. Baby Roman at Isa ng Cagayan. Kay Eric Hershio ng Canada. Kay Jesus Valdepena, Rolando Guerrero. Kay Ma'am LB at Shermani ng North Miami, Florida, USA. At Rolando Timbol ng Alberta, Canada. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan. At syempre po, meron po ba tayo sa shoutout? Ayun, shoutout din po kay Melchorita Espinosa. Shoutout po sa inyo, Melchorita Espinosa. Ingatan po kayo, lalong-lalo po sa inyo pong mga paggawa. At God bless po sa inyong lahat. At thank you po mga kabayan. Taste lang po muna tayo. Bye-bye.